Alright, so once again, guys, everyone, good evening and welcome to our Facebook Ads Training. Ayan, so malinaw po ba yung audio ko para bago tayo formally mag-start, no? Alam ko kung ano po yung mga dapat kong i-adjust sa part ko. Can you please type letter A kung malinaw po yung audio po natin? Type letter A. Ayan, so malinaw naman. Thank you so much guys. And how about our background? Meron po ba tayong naririnig na maingay? Meron po ba tayong makaka-distract sa atin? Can you please type no kung wala po para at least alam natin i-adjust, patayin yung mga dapat patayin. Ayan. However, no, ayan. So, again guys, welcome to our training for tonight, no. So, nabati ko na halos lahat. And sa mga habol or kung may mga business partners po kayo na gustong matuto sa Facebook ads or even yung mga kasama natin sa negosyo na wala pa dito, so you can invite them. Bigyan po natin sila ng at least 5 minutes po. Kwentuhan muna tayo guys, no, para habang papasok po yung iba, no. Yeah, so again, sino po ba dito yung mga newbie or mga bago po sa ating company or sa ating community? Can you please type letter N kung ikaw ay newbie? Okay? Type letter N po kung newbie po tayo. Or, ayan. So, marami pala, no? Si Ma'am Ayesha, Sir Asa, Sir Nolis, si Ma'am Carney. Okay, so marami po pala tayong newbie, no? So, and I hope na, and welcome po, bagong nagbabalik po, ayan si Ma'am Maris, bagong nagbabalik dan. So, welcome pa rin po sa mga bumabalik, di ba? Ayan, so, so kung ikaw ay bago, no, sa ating community, welcome. And syempre, gusto kong malaman sa mga attendees natin for tonight's training, no, sino po ba dito yung may idea na sa Facebook ads? Okay, can you please type letter F? Kung ikaw ay may idea na nakapag-run ka na ng ads para alam ko kung paano ko i-deliver yung ating training for tonight or ating workshop, no? So, ayan, so may experience na. How about the others? Sino naman dito yung hindi pa nai-experience mag-Facebook ads? Type letter E naman. Kung ikaw hindi mo pa na-experience yung ating Facebook ads. Also, ibig sabihin marami din, no? Alright, okay. I see. So, ibig sabihin, marami po sa mga attendees natin for tonight ang wala pang idea kung paano mag-Facebook ads. And congratulations guys kasi this training po is for you para dun sa mga newbie, no? Sa mga wala pang idea or even dun sa mga gusto pang matuto sa ating Facebook ads, no? And sa mga ano naman sa mga expert na, and I know some of you guys, no, expert na when it comes to Facebook ads uh, strategy or nakakapag-run na ng ads. And bear with me. So this is a refreshment para sa sa mga newbie po or sa mga matatagal na nag-ads, and ito naman ay training para sa mga newbie natin. So kaya ang magiging training for natin tonight is all about basic, no? Kasi dito po, sige, let me share my screen. Again guys, bago ko i-share yung screen ko, no? Kung meron po tayong nakakatawa na jokes or pwede tayong mag-react dyan, ha moment, or kung meron po tayong nakuha na idea or parang wow natin or wow moment natin or ito pala yon. So pwede tayong mag-react dyan para po maging interactive lang po yung natin, yung training natin para po hindi po tayo antukin. And again guys, since nandito ka na, nagbigay ka na ng time para sa ating training, I hope na ibigay mo yung focus mo dito sa training natin kasi napakahalaga po nung matututunan natin for tonight's. Especially doon sa business na ginagawa po natin, no? Okay, so focus ka lang dito sa training natin. Iwas ka muna sa mga distraction. Punta ka muna sa medyo tahimik na place. And pwede kang mag-take note, guys, no? Pwede kang mag-take note kung ano man yung mga uh,
makukuha mong points dito sa ating training. You can take down notes. And kung may mga question ka naman, you can also take down notes and magbibigay po tayo ng time before we end our training para po sa mga question and answers. Okay po ba yun? Ayan. So, kung okay po, pwedeng mag-thumbs up or any reactions po dyan. Alright. So, again, guys, for today's or tonight's training, no? So, first, let me share my screen. Nakikita na po ba yung screen ko? Can you please type letter S kung nakikita na po ang ating screen? Sure. Ayan. So, nakikita na po ba yung screen natin? Can you please type letter S? Ayan, thank you so much guys. Napaka ano ng mga audience natin tonight. Napaka active, no? Active ng audience natin. So, again, thank you so much for taking time na makasama ko kayo ngayong gabi dito sa ating training. Okay? So, advance na yung ano ko. Next na agad, parang nagmamadali, no? Di ba? Ayan, so, ayusin lang natin para at least maging maganda yung ano natin. Okay. So, this is a newbie friendly, yung magiging topic natin for tonight, no? So, we have Facebook ad setup, step-by-step training flow po. Ito, pag-uusapan po natin dito is all about the mindset, setup, testing, optimization, and then the scaling. Ang goal ko for tonight is magabayan yung mga attendees for this training kung paano mag-set up ng ads ng tama, malinaw, and policy compliant. Okay? So, we're gonna have a 7 major topics for tonight. So, ilan guys? Type nyo nga dyan. We have 7 major topics na pag-uusapan natin for tonight's workshop or training. Sabihin mo dyan sa katabi mo kung meron ka mang katabi. 7 major topics. Okay. Ayan. So, again guys, ito po yung basic setup. Ayoko po kasi mag-train ng advanced setup na agad kasi hindi po makakasabay yung mga new business partners po natin, especially yung mga newbie. Nakita ko marami po sa attendees or sa ano natin, participants natin for tonight's training na marami pa sa yung iba is hindi pa nakakapag-experience or hindi pa nakakapag-run ng ads, no? So, this is basic pero alam naman natin guys na yung basic is the very foundation kahit sa anong larangan, anumang setup, no? Basic po is foundation ng lahat. Kasi kung hindi mo alam yung basic at tatalong ka na sa advance, baka mamaya magkaroon ng changes or magkaroon ng pagbabago si Meta, hindi mo rin alam kung saan mo siya ito-troubleshoot, no? So, okay po ba yan? Ayan. So, right? And, syempre, okay, ano ang matututunan today or tonight, no? So by the end of this training, kaya na nating magplano, mag-set up at magbasa ng basic result ng ads natin. Okay? So number 1, yung correct foundation. Kailangan maintindihan po natin, understand the right mindset, offer, audience, and campaign structure before we spending budget. Napakahalaga nito guys, no, na maintindihan natin yung correct foundation po when it comes to Facebook advertising. Kasi po, gumagastos po tayo dito and ayaw naman po natin na yung spend natin or yung ads budget natin is mauwi lang po sa wala. No? Kaya marami po sa mga newbie or sa mga bago pa lang sa Facebook advertising is nasasayangan po talaga ng pera is because they don't understand ano ba yung mga kailangan nilang gawin. So, for tonight's workshop or our training tonight, no, dito ihimay-himay po natin. Hihimay-himayin po natin ano ba yung mga dapat nating i-consider or ano ba yung mga dapat nating gawin bago tayo mag-launch or mag-run ng ads, no? So number 1, correct foundation. And then number 2, hands-on setup flow. Okay? So dito, isa-setup po natin kung ano, and kailangan po alam natin kung paano mag-setup, no? So, don't worry guys kasi
Kung kaya pa po, nung oras po natin tonight na mag-set up po tayo ng ah, actual setup ng ads, ibibigay ko po sa inyo yung opportunity para makapag-set up po tayo ng actual. Pero kung hindi nakakayanin po ng time po natin, kasi napakarami po natin pag-uusapan tonight, magkakaroon naman tayo ng second session dito sa ating training. Okay po ba yun? Kung mayroong second session, aatin ka ba? Type letter A kung ikaw ay a-attend sa ating second session kung sakali guys kung sakali man na hindi na abutin ng ating first session yung actual setup. Ayan. So maraming salamat. Asahan ko yung mga nag-type ng letter A attend sa ating next session. Okay, and then number 3 is the optimization basic. Alamin natin kung ano ang titignan sa result, kailangan i-stop, kailangan mag-test, at kailangan mag-scale. So yan po yung mga foundation na or mga basic na kailangan nating matutunan. And tandaan natin to guys, no? Hindi objective ang nagpapanalo ng ads. Okay? Again, hindi objective ang nagpapanalo ng ating ads. So, ang nagpapanalo ng ads is the strategy, the message, creative, and ang data ang nagpapalakas nito. So, kailangan marunong po tayo bumasa ng data. Alam po natin yan. And I hope na for tonight's workshop or sa training po natin ngayon is matutunan nyo yung mga basic na pagbabasa ng data. Okay? Ayan. So, next. Yan po yung promise ng training po natin tonight, no? Yan. So, mindset muna tayo bago pindot. Okay? Mindset muna. Ang ads ay amplifier, hindi miracle button. Okay? So, alam niyo po ba yung amplifier? Sige nga, sino dito yung nakakaalam ng amplifier? Alam niyo po ba kung ano po ang amplifier? Okay? Ang amplifier, guys, is para po siya po yung nagtitimpla. Dito po natin tinitimpla. Kumbaga sa music, no, meron po tayong tinatawag na amplifier para po kaya natin timplahin yung tono or yung sounds, yung ingay, yung etc. etc. Yan po ang ibig sabihin po ng amplifier. Ibig sabihin, guys, when it comes to Facebook ads, advertising, no, meron din po tayong dapat at kino-consider natin yung ads ay amplifier din po. Ibig sabihin, kaya po natin siyang timplahin. Hindi po miracle button. Okay? Kung mahina ang offer o message mo, mas mabilis lang nitong pinapakita kung ano ang dapat ayusin. Okay? What if hindi mo alam kung paano magbasa ng data? So, mahihirapan ka rin i-adjust kung ano yung mga dapat mong i-adjust kung hindi mo alam kung paano basahin yung data. And yun po yung isa sa pinaka-importante na matutunan po natin when it comes to Facebook advertising, no? So, meron po akong pin-refer po dito na slide na pwede nating gamitin para magkaroon po tayo ng basic knowledge. Number 1 po, ano po ang malinaw na value or ano po ba yung offer? Ano ba yung ino-offer mo? Dapat po malinaw po yung offer mo or yung value. Okay? And then, audience. Sino po ba yung mga right audience para sa offer mo? Kailangan alam po natin yan. Connected po yung mga yan, no? Number 3, okay, message. Bakit sila kikilos? Or bakit sila magme-message? Bakit sila mag-i-inquire sa'yo? And then number 4 is the creative. Scroll stopper ba yung creatives natin na ginagawa? Okay? Very important po yan, guys, no? And then number 5 is ano yung susukatin. Ito po yung data. Dito po tayo magbe-base. Dito po tayo magbabasa. Dito po natin i-adjust yung mga dapat natin pong i-adjust. Alright? Ayan. And then tip, no? Bago tayo mag-launch ng ads, no? Tanungin mo muna to or sagutin muna natin to, no? Bago tayo mag-launch ng ad. May reason ba ang customer para mag-message or bumili ngayon? Okay? Kapag hindi malinaw ang sagot, ayusin muna natin ang offer, creative, bago mag-run ng ads or dagdagan ang ads budget.
Bakit po? Sabi ko nga, again, dito po, mayroon po tayong spending. Meron po tayong gastos. Meron po tayong budget na ginagastos para sa ads. Kaya, mas maganda, before we launch ads, alam na po natin kung ano po yung mga dapat nating gawin. Okay? Ayan. So, yan po. Tandaan natin guys ha. Pwede po nating screenshot. Pwede po nating picturean para po mayroon po tayong reference. Alright, so step by step flow ng tamang setup. Dito guys, ituturo ko naman ano ba yung first step or full setup ng pag-a-ads, no? Siyempre, di ba, pagka nag-build tayo ng isang building or isang bahay, kailangan po may blueprint na tinatawag. Meron po tayong sinusundan na plano. So, ganun din po sa pag-setup ng ads, meron po tayong full setup map na guidance or susundan para po tama po yung ginagawa po natin or gagawin natin ng pag-a-ads. Okay, ito ang master checklist na susundan throughout the training. Okay? So, we have 22 participants. Guys, ito po yung dapat yung i-prepare para po, especially dun sa mga newbie or sa mga bago pa lang mag-setup ng Facebook ads. Okay, number one, prepare assets. Okay, ano ba yung assets, no? So, discuss po natin yan. The number two, choose objective. Mamili po tayo, ano ba yung objective po natin. Okay? Number three, campaign settings. Okay? So, kailangan matutunan po natin itong mga to. Yung campaign settings po. And then, ad setup. Alright? So, ad setup, creative and copy. And then, bago natin i-launch, syempre, i-check po natin yan. Double checking po. Kasi, once na ni-launch na po natin yan, sayang naman kung mayroon pang um, minimal na problem na makakasira ng creatives or nung ad set natin, di ba? Then number seven, read and improve. So yan po yung 7 major topics na pag-uusapan po natin for tonight's training. Okay? Ayan. Para mayroon po tayong overview. Okay, learning flow. Alright, so mula strategy before setup hanggang sa scan only what works. Okay? So again, mula strategy, before we set up, hanggang sa scale only what works. Hindi po tayo mag-i-scale nang hindi nag-work na ads. Bakit mo siya i-scale kung hindi siya nag-work? Sayang naman. Di ba? Alright? Okay. So, number one step, prepare assets. Okay, ito po yung mga step by step or kailangan nating i-consider or gawin bago gumawa ng campaign. Kumpletuhin muna natin ito. So again guys, bago gumawa ng campaign, kumpletuhin muna natin ito. Mas madali kasi mag-launch kapag ready na ang access, page, ad account, budget, and tracking. Alright, so coach, ano po yung kailangan ko i-prepare? So ito po, number one, business portfolio. Okay, business portfolio, kailangan makagawa tayo ng business portfolio under our Facebook, personal Facebook account. Okay? Or Meta Business Suite Access. Okay? Diyan po kasi tayo gagawa ng running ads or diyan po tayo magra-run ng ads. Kung wala kang business portfolio, hindi po tayo makakapag-run ng ads. Okay? And then Facebook page na connected po sa Instagram. Pwede po natin i-connect sa Instagram account natin, yung mga Facebook page po natin, or pwedeng hindi naman. Okay? So, optional lang naman ito. Okay? Pero, ako po, hindi ko pa kinoconnect sa Instagram yung ating for sa setup ng basic, no? Okay, and then add account with correct currency and time zone. Ad account, ibig sabihin guys, sa under business portfolio po natin, kailangan meron po tayong ad account. And then doon sa ad account, doon po tayo mag-setup ng ads. Okay? Nandito pa po ba tayo? Can you please type 1? Nakakasabay po ba?
Ayan, so nakakasabay naman. Okay, so after natin ma-ready or magawa yung ad account with correct currency and time zone, kailangan po natin i-prepare yung ating payment method. Ready and active. Kailangan ready and active po yung payment method natin. Dito po kasi tayo sisingilin ni Facebook or ni Meta kapag nag-launch na po tayo ng ads. Kasi pag wala po tayong payment method na active or ready na, hindi rin po tayo makakapag-run ng ads. Okay? And then access. Kailangan meron kang access sa page, sa ad account, sa pixels man yan, or sa events. Ang importante guys, dun ka gagawa sa personal or sa main Facebook mo para ikaw mismo ay admin or meron kang access. No? Okay? And then offer, creative, copy, call to action, and landing or chat flow na tinatawag po natin. Basically guys, ito po yung kailangan nating i-prepare na assets para po makapag-run po tayo ng ads. Again, importante po bawat isa na yan. Kapag wala po yung isa dyan, hindi po tayo makakapag-run ng ads. Okay? Yun po yung isa sa hindi po naiintindihan ng mga bago pa lang sa pagpi-Facebook ad, which is understandable naman kasi nga kung wala kang idea, paano mo naman malalaman? That's why very essentials po na umatin po tayo ng mga ganitong klaseng training. Kasi dito po natin dinidiscuss, dito po natin tinuturo ano ba yung mga kailangan po natin i-prepare o mga gawin. And take note guys, kasi dito sa community po natin, is free lang po yung mga training. Just imagine guys, no, kung aatin ka ng ganitong training sa labas, magkano kaya ang kailangan mong bayaran para ah, maka-attend sa ganitong training, no? Probably mga 5 to 10,000, no? Siguro mga ganun yung amount or baka mas mataas pa. Pero dito, free nyo lang po makukuha. Okay, so reminder, kung hindi owner yung ikaw na nandito ngayon sa training natin, kung hindi ka owner ng page or ng business portfolio or admin man lang sa ad account or sa page, is kailangan po magkaroon ka ng rule. Okay? Kailangan ikaw ay admin or mayroon kang access kasi kung wala kang access doon sa business portfolio, sa ad account, sa page, is hindi ka rin makakapag-run ng ads. Okay? So, again, kung magsa-set up po tayo ngayon ng ating actual setup ng Facebook ads, kailangan meron kang rule or access. Okay, kung wala kang rule, kailangan magkaroon ka. Alright? Ayan. So, you can take picture para at least meron po kayong reference kung ano po yung mga kailangan nyo i-prepare. Okay? Ayan. So, again, okay, so tandaan natin tong tatlong level na to, no? Yung three-level structure ng meta ads. Napaka-importante nito guys kasi ito po yung isa sa kailangan nating maintindihan. Okay? So campaign is equal to goal. Ano ba yung objective? Ano ba yung campaign? Dito natin sineset up yung objective, yung pwedeng campaign budget, and then the special category. Okay? Ano ba yung goal? The goal. Ano ba ang ibig sabihin ng the goal? Okay? Ano ibig sabihin ng the goal? Siya po yung yung maliit na artista, si Dagul. Siyempre, joke muna tayo, guys. Huwag naman kayong sobrang seryoso, di ba? Ayan, so sabi ko kanina, kung nakakatawa, pwede tayong mag-react, na? Kung nakakainis yung joke ko, pwede rin tayong mag-react. Sabihin nyo, last mo na yan. Okay. Ayan, so number 2, yung ad set. Alright, so dito sa ad set, dito po natin sineset up yung audience, budget, and then the schedule, the placement, ano pa ba? Sa audience po, yung age, gender, location, ayan. So dito natin naman sineset up sa ad set. And then sa ad naman, dito naman natin sineset up yung image, picture man yan, video, yung text, yung primary text po natin, yung headline, and then the call to action. Alright, so
Ito po yung nagiging common mistake ng mga bago po sa advertising o sa Facebook ads, no? Gumagawa ng ad agad without understanding kung aling level ang dapat baguhin. Gumagawa na sila agad ng ad na hindi nila naiintindihan ano ba yung tatlong level na to or yung three-level structure na to. Okay? So I hope malinaw po sa inyo kung saan natin isa-set up yung kanya-kanya po nilang structure, no? Again, sa campaign, dyan po natin set up yung objective, pwedeng sa budget, and sa ad set naman yung audience, budget, schedule, placement, and then sa ad, dyan naman po natin nilalagay yung image, video, or yung primary text natin, and then headline and call to action. Alright? Ayan. Okay, so step number 2. Alright, so di ba naka-set up ka na ng ano mo na business portfolio mo, ng page mo, ng ano to, ng creatives mo, ng payment method mo, meron ka ng rules, admin ka na dun sa ano mo, meron ka ng pwede ka nang mag-launch ng ano. Step number 2, ito yung goal mo. Ito muna yung i-goal muna bago ang objective, no? Kailangan um, maintindihan natin ano ba yung objective. Ang objective ay dapat naka-align sa action na gusto mong mangyari. Okay? Meron po tayong 4 na sample of objective dito. Number 1 is yung awareness. Brand recall or gusto mo lang ng people see your brand or your ads, your product, your offer, your kung ano man yung gusto mong ipakita at gusto mo na yung audience or yung tina-target audience mo is makita nila kung ano. Binibigyan mo sila ng awareness, no? Para kang naglo-launch ng bagong produkto and ang gusto mo ma-aware yung mga tao. So, isa po yan sa objective na pwede natin gamitin. Engagement naman, gusto mo na yung mga tao is magkaroon ng interaction or magkaroon ng action, mag-likes, mag-comment, or mag-message. No? Ang goal naman nitong engagement, ang gusto mong mangyari is mag-comment sila, mag-like, or mag-message. Or even mag-share ng videos, mag-tag. Ayan. So, yun po yung advantage ng engagement. And most of the advertiser, ito po yung, especially dun sa mga mag-start pa lang mag-ads, no? Ito po yung isa sa mga ginagamit po, no? And sa leads naman, ito naman kung gusto mo na yung mga tao is magkaroon ng or mag-inquire sa'yo. Mayroon tayong tinatawag na messenger leads or kung mayroon kang click button, yan, para mag-message sila at maging leads po sila sa ano po natin, sa page po natin. Sa sales naman, kung meron kang website, no, na naka-ready, yan, pwede naman nating gamitin si sales, no? Ayan, so yan yung mga yan is advanced naman na. So siguro sa mga next topic natin or sa mga next workshop natin pag-usapan yung mga advanced na about sa Facebook, no? For newbies na gusto mag-inquire, ayan, madalas starting point ang engagement, messages or leads. Depende sa funnel or follow-up process. Ibig sabihin guys, I highly suggest na kapag bago ka pa lang mag-run ng ads, especially talagang ano pa, parang first time pa lang mag-ads nung ano mo, ng portfolio mo or ng ad account mo or ng page mo, I suggest you can use awareness or yung engagement. Na wag po tayong magmadali para po hindi po sayang yung ads budget. No? Ayan. Kasi kaya po nilagay ni Facebook yan, napakahalaga po niyan. Meron po siyang step-by-step process. Di ba? Kaya nga sabi ko kanina parang blueprint, no? So dito nilagay na po ni Facebook, kailangan lang po nating maintindihan para at least hindi po tayo magkamali. Okay, step 3, strategy before setup. Alright, so bago ka mag-run ng ads or bago ka mag mag mag-set up ng Facebook ads mo, sagutin muna ang 5 questions na to.
Ito yung mga mini brief bago mag-ads manager or mga questions, mga basic questions na kailangan mong sagutin para at least magkaroon ka ng idea bago ka mag-set up ng ads. Okay? Sino ang ideal customer? So, sino ba yung target audience mo or sino ba yung target customer mo? Okay? Ano ang need or problem or desire nila? Ano ba yung kasi ang gusto ng mga audience natin para matap natin sila is hindi yung gusto mong ipakita. No? Now, so tandaan natin guys, no? Ang gusto natin mangyari, ang makita ng audience is yung gusto nilang makita, hindi yung gusto mong ipakita. No? Kasi kahit gusto mong makita nila yung isang or content man yan, image man yan, gusto mong ipakita, pero kung hindi yun yung gusto ng audience, is mahihirapan ka pa rin matap. No? Yeah, so kailangan mong sagutin to. Sino ang ideal customer? Ano ang needs or problem nila? Desire? Okay? And then, ano ang offer mo? Ano ang exact value or promo na mayroon ka? Kailangan naka-ready po lahat ito, guys. Kasi, just imagine, nag-run ka ng ads, mayroon kang, mayroon ka ng niran na ads, may nag-inquire, pero hindi connected. For example, products mo is for breast cancer or para sa mga customer na may mga cancer. Tapos, ang product na nilaunch mo or ginawa mo is hindi for breast cancer. I mean, yung creatives or content na ginawa mo pang breast cancer. So, hindi siya connected agad. Di ba? Okay? Okay, mute ko muna kayo guys ha, para hindi po ma-distract yung ibang ano natin. Okay, sorry na. Ayan, so offer, ano ang exact value or promo na meron ka? Okay, and then yung action, message us or kung meron kang papafill up na form or you can use call kasi pwede nang tumawag ngayon sa messenger or sa page natin. May button na pwede na silang tumawag or purchase. Yan po yung mga call to action na pwede natin gamitin. And then yung KPI. Ano ba ibig sabihin ng KPI? Okay? So, ito po yung sinasabi nila na Key Performance Indicator. Ano ang acceptable cost per result? Ikaw ang magsiset yan. Kung magkano ba yung budget mo for na acceptable para sa'yo na pwede mong i-budget. For example, gusto ko ah, 1 peso per message. Pero ang naging data na lumabas sa ads mo is 20 pesos per message. Magkano ba yung average, no? Pwede bang 1 hanggang 5 peso? Ganun. So, kaya kailangan marunong ka magbasa ng data para at least alam mo kung ano yung mga i-adjust mo. So, mamaya, pag-usapan po natin yan. Okay, activity muna tayo, guys, no? Write your offer in one sentence. Okay, ito po yung ano natin, reference po natin. Sino ang ideal customer? Ano ang need or problem desire? Yan. So, in 3 minutes guys, bigyan tayo ng activity muna. Kasi since ito ay workshop, kaya okay lang ba makipag-participate po tayo sa mga nandito ngayon? Write your offer in one sentence. Okay? Kung mahirap isulat, ibig sabihin, mahirap ding i-advertise. Tama po ba yun, guys? Okay. So, write your offer in one sentence para malaman natin kung meron ba tayong learnings tonight, no? Again, guys, kung mahirap isulat yung offer natin in one sentence, mahirap ding i-advertise. Okay? Sige nga, guys, sa mga nandito ngayon, we have 26 participants. Activity muna tayo. Write your offer in one sentence na gusto mong i-offer sa audience. Okay, yung pwedeng hook or pwedeng ano ba yung ano mo, may nararamdaman po kayo sa puso, meaningful digital reads for the heart.
mind and soul, offering comfortable hope and gentle encouragement, one page at a time. Ah, okay. So, medyo, ano siya guys, no? Medyo brainy, no? So, sino yung target audience natin dito? Sir Asa or ano? Medyo brainy siya, no? Medyo English, kaya ah, kailangan alam target natin. Broken-hearted po. Sobrang mga broken-hearted, no? Okay. Needs or solution. Ebook. Alright. Ayan. How about the others? Write your offer in one sentence. Ano ba yung offer mo? For example, sa pain, no? Ano ang need or ano ang desire or ano ang problem ng customer. Kumbaga, ito po ay parang yung hook, no? Ano po yung hook natin? Okay? Oh, I see. Di ba? So nakita nyo guys, pag sulat pa lang po in one sentence ng offer po natin, medyo I must say na hindi po, kumbaga parang nahihirapan po tayo. So that's why dun sa mga nahihirapan pong mag-advertise kasi ah, may problema po ba kayo sa matres? Patanong, okay. Okay, again guys, no? Um, meron po kasi tayong policy. Mamaya malalaman natin ano ba yung mga ano. Okay. Alright, so thank you so much sa mga nag-participate ng ating nakipag-participate sa ating activity, no? Ayan. Maraming maraming salamat, guys, no? Okay, so yan po yung basically kailangan muna natin sagutin. Sino ang ideal customer? Kumbaga, ang tawag nila dito, ito yung mga target audience or niche na tinatawag. Sino ba yung gusto mong maging customer? Ano yung problem nila? Ano yung needs and desire nila? Ano yung offer mo kapag nag-inquire sila? Ano yung meron kang promo or value for money na pwedeng i-offer sa kanila? And ano yung call to action mo? Is it message me, contact me, or purchase, or buy now? Okay? And ano yung KPI, yung key performance indicator natin? Okay, so pag-usapan natin. Right? Ayan. Next is our number 4. Okay, sa ating topic, no? Are we learning so far, guys? Meron ba tayong natututunan kahit papaano? Especially dun sa mga bago nating partners, meron po ba tayong natututunan? Okay. Sa step 4, sa campaign level po natin, can you please type uh, letter L kapag ikaw ay mayroong natutunan? So far, dito sa ating So, number 4 na tayo guys, no? Doon sa seven major topics po natin. Nasa number 4 na po tayo. And mag 1 hour na po tayo pero nasa number 4 pa lang po tayo. Sabi ko sa inyo guys, marami tayong pag-uusapan tonight and this is a basic topic no when it comes to Facebook ads. So kung itong basic is hindi natin maintindihan or hindi natin ma-apply yung ating mga matututunan, what more kung doon po sa mga advanced training po natin, di ba? Ayan. So, campaign settings, piliin ang mission, di ba? Huwag mo na magpalit-palit ng objective habang testing po. Keep the test clean. Ibig sabihin, huwag po tayong makalikot, huwag po tayong malikot when it comes to Facebook ads, huwag po tayong malikot. Huwag po tayong kalikot ng kalikot kasi nasa testing phase pa lang po tayo. Ibig sabihin, bigyan po natin ng chance or bigyan po natin ng time ma-optimize ni Facebook or ni Meta yung ating tinetest na campaign or sa ads. For example, sa objective po natin, ano ang main action? Diba? Meron, ano ba yung objective mo, di ba? Sino dito yung natatandaan pa yung objective? Sige nga, mag-type ka ng isang objective dito sa ating chat box. Kung ano yung natatandaan mo na objective.
Sige nga guys, kung meron tayong natututunan tonight, sa apat na objective, ano po yung isa sa objective na natatandaan mo? Yung diniscuss natin kanina, apat po yun. Okay lang ba? Habang umiinom po tayo ng tubig. Sir Asa o si Ma'am Asa? Tiglaw? Sales? Yung iba? Sino dito yung may natatandaan po sa ating objective? O, exam muna tayo. Sa mga walang learning ngayon, hindi natin i-allow sa second second session po natin. De joke lang. Siyempre, allowed ka pa rin. Engagement. Ayan. Oh. How about the others? Awareness. Okay. Yes, tama po. Ayan, same sabihin. Good job, children. Meron tayong natututunan. Okay, yun po yung mga objective po natin, yung awareness, yung leads, yung engagement, and yung sales. Yun po yung apat na objectives. So, ibig sabihin, meron na po kayong natatandaan kahit paano, no? Buying type, no? Usually, ito po ay auction naman for most small business owner or mga businesses, no? Sa campaign budget po, meron po tayong dalawa. No? No, pero optional naman po ito. You can use CBO or yung campaign budget optimization or yung advantage campaign budget if you want Meta to distribute budget. Ibig sabihin guys, kapag nilagay mo yung budget mo sa sa objective mo or sa campaign budget mo, hinahayaan mo si Meta na siya na yung bahalang mag-distribute nung budget sa ad set mo or sa campaign mo or sa ad set level mo. No? Okay? Ayan, so meron tayong tinatawag na special ad category. No? Pero ano naman to, sa mga ano, applicable to sa mga credit card or sa mga employment, housing, social or political issue, no? So ito ang I mean special ad category, yung mga gumagamit nito yung mga sa mga political ano naman issue. Okay, so rule number one, no? One campaign, one clear goal. Kapag halo-halo ang goal, mahirap basahin ang result. Again, kapag halo-halo yung goal mo or yung objective mo, mahirap basahin ang result. So ang goal po natin or rule po natin, one campaign, one clear goal. Tandaan natin yan guys, no? Para hindi ka nalilito. Ano ba yung campaign ko dito? Ano bang objective ko dito? Kung awareness, awareness lang, no? So, kung marami ka namang budget, pwede mong pagsabay-sabayin yung objective mo. Pero ang goal po natin is one campaign, one clear goal po. Huwag natin paghaluin si awareness at si leads or si awareness at si sales. Dapat magkaiba po sila kasi magkaiba po sila ng objective. Okay? Malinaw yun ha? Para hindi halo-halo at hindi ka mahirap basahin yung data, no? Or yung result ng campaign mo. Right? Yan. Okay, so number 5. Nandito na po tayo sa ating step number 5 sa ad set level. Ano naman yung ad set level? Dito po natin sineset up or nilalagay kung sino, saan, kailan, at magkano. Okay? Dito natin nilalagay yung setup ng sino, saan, kailan, at magkano. Okay, dito nakaset yung audience natin, yung schedule, yung budget, and yung placement sa ad set level. Saan ulit guys? Can you please type kung saan natin sineset up kung sino, saan, kailan, at magkano. Anong level or saang part? Meron tayong tatlong part. Campaign, and then and then Okay, so exam ulit. Ad set. Ayan. So, nakikinig si Sir Asa. Thank you so much, sir. And Sir Noli. Ayan, sa ad set. Okay. So, dito po natin sineset up kasi para
makita natin, or eto po talaga yung setup sa ad set. Dito natin nilalagay yung audience, yung schedule, yung budget, and then the placement. Okay, conversation location, messenger, website, app, or form. So basically, ang ginagamit po natin dito is sa messenger para po nakakausap po natin yung mga customer. Pero yung mga advanced na or mga skilled na nag-advertising, ginagamit po nila yung website, ayan, sa app, or yung form. Okay? Sa audience po, ayan, diyan naman natin nilalagay yung location, sabi ko kanina, sino, saan, kailan at magkano, yung age, yung interest, custom audiences. Okay? And then the budget, the schedule. Kailan mo sisimulan? Anong oras? Magkano yung budget? And then the placement. Pwede natin gamitin sa Advantage Plus or manual placement. So again, guys, this is ang tinatakal po natin ngayon is yung foundation bago tayo mag-set up ng actual ads. Okay? Kasi kung kahit i-discuss ko sa inyo yung actual setup, kung hindi mo po naiintindihan to, yung foundation, wala kang foundation sa pag-advertising, malilito ka lang. Tama ba? Tama ba, guys? Tama ba? Especially dun sa mga wala pang experience sa pag-ads. Kaya ano kaya when it comes to Facebook training, Facebook ads training, no? Especially kapag advanced na yung trainer, no? Hindi na naiintindihan ng iba, hindi na nakakasabay kasi wala pa silang foundation. That's why, before we start our training tonight, tinanong ko kung sino yung mga wala pang experience sa pag-ads, may knowledge na, may basic knowledge na, or may skilled na when it comes to Facebook advertising. Kasi para alam ko kung paano ko i-deliver yung magiging training natin tonight, no? So again, especially this training is for those uh, who have no experience in Facebook advertising or hindi pa nakakapag-try mag-ads, no? Para makasabay po sila sa mga next topic po natin. Okay? Ayan. So, newbie focus po itong training natin. Keep the setup simple para mas malinaw basahin ang data. Again guys, kung halo-halo yung campaign mo or yung ano mo, mahirapan tayong basahin yung data. So diyan po tayo nagkakaroon ngayon ng misleading. Diyan po tayo nagkakaroon ngayon na bakit ganun? Nag-run na ako ng ads, bakit walang nag-i-inquire? Bakit yung mga nag-i-inquire walang pera? Bakit yung nag-i-inquire mga bata? Bakit yung nag-i-inquire mga pasaway? No? Dahil hindi nila naiintindihan kung paano ba mag-set up ng tamang campaign or ad set or mag-run ng ads. That's why this training po, hinihimay-himay po natin para at least maintindihan po nyo bago po tayo mag-run ng ads. Okay? And next, ayan. Okay. So, meron tayong category of audience, no? Meron tayong tatlong category. Meron tayong tinatawag na cold, warm, hot. Okay? Iba-iba po yung message kada audience. No? So, cold, usually, ginagamit po natin dyan, ibig sabihin, targeting is not just who sees the ad. It changes the message and strategy. Okay? So, ibig sabihin, guys, bawat audience, iba-iba po yung category po nila. Mayroon pong tinatawag na cold, warm, and hot. Okay? Tatlo po yung category ng audience po natin. At iba-iba po yung message na kailangan po nating ipakita sa kanila. At yun po yung gusto nilang makita. For example, sa cold, hindi pa kilala ang brand. So, anong kailangan na maging mo diyan, strategy mo or ano yung magiging message mo kapag cold kasi hindi pa kilala yung brand. Kailangan ma-educate mo muna sila. Awareness, bigyan mo sila ng awareness. Plus, introduce value. Ano ba yung, kung ano man yung offer mo, kailangan doon sa offer mo, ma-educate mo sila and then magkapagbigay ka ng value. Kasi hindi ka pa nila kilala, hindi pa nila kilala yung brand mo. Kapag warm naman, sila naman yung nag-engage na, nakapanood na ng video mo, bumisita na sa page mo, nakapag-build ka na ng kahit papano ng trust.
Okay? Meron ka nang na-build na trust sa kanila. Ibig sabihin, nag-engage na sa page mo, napanood na, at bumisita na dun sa page natin. Sila po yung mga warm audience po natin. And then lahat naman, sila naman po yung nag-take action na, nag-inquire, nag-add to cart, nag-purchase or nag-book ng order. Yan po yung tinatawag natin na hot audience. Okay? Advantage Plus audience can help Meta find people like to be interested. Custom audience help reach people who already interacted with your business. Okay? So again guys, another session po yan kung paano po mag-set up ng custom audience, paano po tayo gagawa ng custom audience. So I hope na makasama ko po ulit kayo sa ating next session or sa actual setup or sa workshop para mapakita ko po sa inyo paano po mag-setup ng mga yan. Okay? Testing setup. Okay, ito po yung starter testing plan para sa mga new advertisers, sa mga newbies. Ibig sabihin, yung mga first time mag-ads or even yung nakapag-run na ng ads pero mali-mali or ibig sabihin hindi tama yung ano nila, no? Ang goal is matuto muna kung anong creatives, offer, and audience ang may signal. Okay? Ito po yung starter testing plan para sa mga bago pa lang mag-run ng ads. Kasi again guys, mayroon tayong budget po dito. Meron po tayong gastos. Okay? So 300 to 500 per day, starter budget po, range for learning signal. Magkano? 300 to 500 per day. Ay, ang mahal naman po. Yes. Ito po yung budget range po natin para sa starting ads po natin. No? Actually, pwede po tayong mag-run at least 100 pesos to 200 pesos. Pwede po tayong mag-start. Pero ito po yung ano natin, parang pinaka range po na kailangan nating i-budget when it comes to testing. Okay? Dalawang audiences, for example, broad or yung ikaw yung mamimili ng interest mo, no? Dalawang campaign po, ad set. Ibig sabihin, dalawa po yung setup nito. Pwedeng mong gamitin yung Advantage Plus Audience, which is hinahayaan mo na si Facebook kung sino yung, siya na bahala kung sino yung maghanap ng target audience or ikaw yung magsiset up ng target audience mo. Okay, so dalawa po yun. Pwedeng sabay sa budget na 300 to 500. Depende po sa'yo kung magkano. Okay? Pero sa creatives, three creatives. Nag-test po tayo ng different hook, one visual or plus visual angle. Ibig sabihin, iisang video pero magkakaiba po ng hook. For example, may ito po yung mga example hook pwede nyo i-take down note kung ano, para magkaroon lang po kayo ng idea. Example hook number 1, may nakakapang bukol, alamin kung paano may iwasan lumala. Number 1. Bukol na nakakapa. Okay, number 2, bukol na nakakapa, may payo si Doc. Then number 3, wag hayaan lumala. Alamin ang payo ni Doc. Ayan. So, meron po tayong 3 hook, pero iisa po yung creatives. Ibig sabihin, isang video or isang image, pero tatlo po yung hook na ginamit po natin. So, yun po yung parang example po natin. Example lang naman yan, guys. Okay? And then, observe po before magkaroon ng major changes. Ibig sabihin, bago po natin galawin, bigyan po natin at least 3 to 5 days po na mag-run. Observe. I-observe natin. Huwag po tayong malikot. Huwag natin patayin agad. Huwag tayong magpanik. Huwag tayong kalikot agad. No? One clear KPI. Ano ulit yung KPI? KPI is Key Performance Indicator. So, basahin po natin yung data kasi dito po tayo mag-a-adjust. Magkano yung cost per message? Ilang leads yung pumapasok? Or
ilan yung purchase na nangyari. Diba? Ayan, so 3 to 5 days testing phase po. Okay? Ayan, para at least makita natin ano ba yung nagpe-perform ng tama or nagwo-work. No? Sabi dito, important, hindi guarantee ang budget. Ginagamit ito para makagather ng data responsible. Okay? Ibig sabihin, responsibly. Ibig sabihin, etong budget natin, hindi to garantisado na ano, pero dito kasi tayo mag-gather ng data. Ang pinaka-importante po kasi dito is yung data. Kasi, just imagine, magbabasa ka ng ano, ng wala kang binabasang data. So, mahihirapan po tayo kung ano po yung i-adjust po natin. Is it yung creatives ba? ah yung audience ba, yung age, yung location, yung gender ba, yung interest, di ba? So mahirapan tayong umasa ng data kung wala po tayong magagather na data. So yung budget na yan is to gather data po. Okay? Importante po yan. Okay, placement and format. Ito po yung example ng creative format dapat bagay sa placement. Ibig sabihin, magkakaiba po kasi yung feed, yung stories, in yung reels. And messenger have different viewing behavior. Ibig sabihin, magkakaiba po ng sizing po yan. Kapag stories and reel, 9, 9, 9/16 po yung ratio. No? Yung ratio po nung reel or nung stories and reel pahaba. Pag feed naman 4:5 ratio. Okay? Square naman siya. Alright? Tanda na to guys ha. Pwede nyo picturean, pwede nyo screenshot para at least meron po tayong idea or meron tayong reference. Paano ba ako gagawa ng creatives? Ano ba yung format? Dito minsan nahihirapan yung mga newbie advertiser, no? Hindi nila alam kung ano yung format. Parang bahala na si Batman basta merong video, may i-post or merong may ads. Hindi po. Meron pong magkakaibang dimension or ratio or size po ng bawat creatives po natin. Kung pang feed man niya ay pang stories and reels, 9:16 ratio. No? Pag feed naman, square, news feed, 4:5 ratio po tayo. Okay. Ito po yung mga pwedeng guide po natin. Keep key text readable sa mobile. Ibig sabihin guys, yung kung meron ka mang headline or kung meron ka mang ano ba to? Yung habang nagsasalita, lumalabas yung ano? Ano, nasa dila ko na eh. Auto caption. Ayan. So, ibig sabihin, yung habang nagsasalita, may lumalabas na text yun. So, dapat readable po siya. Kaya, kapag mali yung dimension mo or yung size mo, very possible na putol yung hook o yung headline mo and hindi mababasa yung ah, auto caption yung habang nagsasalita may lumalabas. Okay? First 2 seconds matters sa video. First 2 seconds, it matters when it comes to video. Ito po yung pinakamahalaga. 2 to 3 seconds po. Yun po yung pinakamahalaga kapag tayo po ay nagko-content video. Okay? Use clear call to action. Is it message us, learn more, sign up? Depende kung ano dapat bagay doon sa content mo or sa creatives mo. No? Kung gusto mo na mag-message sila, di message us. Ang call to action. Kung gusto mo na ang call to action mo is matuto sila mag-learn more kung meron kang website, gusto nilang ma-browse kung ano pa yung ano, pwede mong gamitin yan. Or kung ang offer mo naman ay mag-sign up, you can use call to action na sign up. Okay? Prepare variation. Okay? Prepare variation for reels, stories, and feed. Again, guys, kapag marunong ka na mag-edit, no, sa Canva, madali naman na po. Kasi in one video, pwede mo na yung gamitin for feed and stories or reels. Kasi sa Canva, pwede namang
i-resize yung yung ginagawa nating creatives, no? So another topic po 'yan, yung pag another topic po yung sa Canva creation naman, no? Ayan. Add level creative. Dito naman po, siniset up natin yung creative. Creative ang unang nakikita. Okay? Creative ang unang nakikita. Copy or caption ang nagpapaliwanag. Call to action ang nagpapakilos. Malinaw yun guys ha. Creative po ang unang nakikita. Yung add copy or yung caption, yun po yung nagpapaliwanag. And then call to action, yun po yung nagpapakilos doon sa audience po natin. Okay? Yan. So hook. Ito po, napaka-importante. Lagi po namin binabanggit to sa mga trainings po natin when it comes to creative, sa content creation, image man yan. Hook is very important po. No? Kailangan magkaroon tayo, since from the word itself, creative, no? Kailangan maging creative po tayo when it comes to sa paggawa ng hook, pag-iisip kung ano yung magandang hook. Ayan. So, kailangan natin ng creativity. Pero, nowadays kasi, hindi ka na mahihirapan with the help of ChatGPT, no? So, napakadali na pong gumawa ng hook. Pero syempre, iba pa rin kapag meron kang creativity. Yes, very helpful po si ChatGPT, pero mas okay pa rin kung yung ikaw mismo, yung meron kang creativity, no? Pinpoint, yan yung mga sample hook, pinpoint, or dito umiikot yung mga hook po natin. Pinpoint, or curiosity, or outcome-based statement, ibig sabihin, may result, di ba? Yan, value, three simple benefits or educational points, no? So, kailangan yung content po natin, meron po siyang value na binibigay kasi kapag walang value, walang napupulot or hindi na i-educate yung audience po, very possible na scroll up ka lang nila. Okay? Merong trust. Ibig sabihin, meron tayong proof. No? Especially yung mga, kung products yung ino-offer mo, merong proof na mayroong mga order, mayroong mga pinaprocess na order. Ayan, or nagde-demo ka ng product, testimonials, or ano ba yung mga credibility ng page mo. Dapat ikaw mismo, kung ikaw yung may-ari ng page, product yan, ikaw mismo, nagpipicture ka dun sa product mo, tapos pinupost mo dun sa page. No? Ayan, call to action, one clear action. Dapat message, register now, book, or buy. Depende kung ano man yung offer or kung ano man yung content mo or offer mo. Doon magdidepende yung call to action. Yung call to action. Okay? Ayan. Ito po, meta-friendly copy framework. Okay, so very professional, educational, and compliant messaging build trust. Okay, so ito po ay example ng ating meta-compliant na ads or content. Alright, so hook start with value, not accusation. Ibig sabihin, kung gagawa ka ng hook, dapat yung may value na agad or kuha mo na agad yung attention ng audience. Okay? Educate. Explain the problem or opportunity. Ibig sabihin, magbigay ka ng at least time para ma-explain mo or ma-educate mo or mabigyan mo ng values yung audience mo. Okay? Show benefits, process, or next step, ganyan. So, ito yung mga values na pwede mong ipakita mo ano ba yung nagagawa ng product mo or malaking tulong ng system na ginagawa mo. Kumbaga, yung process, kailangan makita ng audience kasi kung hindi nila nakikita yung process, parang maliligaw sila, hindi nila alam kung ano yung tamang gawin. Okay? Call to action, invite action without pressure or misleading claims. Ibig sabihin, ito yung mga approved kay Meta, no? Huwag natin silang i-pressure yung buy now, pay later, yung mga ganun na call to action na
or mini-misleads po natin sila sa claims. Ibig sabihin yung, eto, i-avoid natin to. Ayan, sa right side, etong may color red na ano. Avoid natin to yung directly implying sensitive personal attributes. Yung ikaw, ka, ah, for example, may bukol ka ba sa breast, di ba? Yung dinedirect mo, ibig sabihin, pinopoint mo yung audience. Bawal po kay Meta yon. So, for example, may bukol ka ba? Kumbaga, pinipinpoint mo yung audience. Kumbaga, ina-address mo siya. Bawal po kay ano yan. So, pwede mong gawin, may bukol bang nakakapa? Hindi mo siya dinidirect na dun sa audience. Pero kapag nabasa nila at pag yung audience na yun merong nakakapambukol, makaka-relate na agad, no? So yun yung mga dapat nating iwasan. Unrealistic guaranteed result. Bawal po kay Meta yung nag-claim po tayo na nakakagaling, nakakagamot, before and after. Ayan, before and after claims that na nagtitrigger ng rejection. Ito po yung isa sa bakit nare-reject yung ads mo. Kasi meron tayong claims na before and after. No? Even doon sa caption na ano po yan, doon sa ad copy, na nai-scan po yan ni Meta. Kaya ingat po tayo doon sa mga ano natin. Pwede naman nating i-twist yung mga yung mga text or yung mga ad copy. Fake urgency or misleading scarcity. Yan. Ano ba yung mga fake urgency? So, napansin ko dit sa update ni Meta ngayon, no? Yung magko-comment ka ng mga testimony sa post mo. For example, may post yung page mo. Tapos gusto mo ipakita yung testimony. Iko-comment mo ngayon doon sa naka-post or naka-ads. Ano po, nire-reject po ni Meta yon. Binibigyan kanya ng violation. Okay? So, ingatan po natin yun, guys. Dati pwede po yun, nagagawa po yun. Pero ngayon po, may violation na siya. So, ibig sabihin, iwasan po natin yun. Okay? Alright? So, focus sa offer, value, and solution. Not sa condition or personal attribute ng audience. Ibig sabihin, yes, gusto natin matap yung mga audience na may mga cancer, may mga bukol, may mga tumor, pero ingat po tayo dun sa mga wordings. Focus po tayo dun sa offer, sa value, and then sa solution. Huwag po dun sa condition. Okay? Dun po mas nagiging effective yung ano natin, yung ating content or ina-ads. Alright, so number 6. Ayan, so malapit na tayo. 2 na lang. Alright, so bago i-publish, i-review mo na. Small errors can waste budget. Use the checklist before launch. Okay, so ito po yung mga checklist po natin bago natin pindutin yung publish. Okay, objective, align sa goal ba? Budget and schedule, i-check po natin yan. Creative and yung creative po ba natin, readable po ba sa mobile? Yung policy and yung policy ba natin, yung wala ba tayong tatamaan sa policy ni Meta? Okay? Tama po ba yung page na pinagraranan natin ng ads? Kasi baka mamaya nag-run ka ng ads, iba naman yung page. Di ba? So ingatan po natin yon. Kailangan po nating makorek. Audience and location. Verify mo yan kung sino yung gusto mong audience, saang location mo gustong makita yung ads mo. Okay, call to action. Okay, importante po yan. I-check po natin yung call to action natin. Working and destination. Dapat correct. Tama po. Okay? And then yung naming convention organized. Dapat, ibig sabihin, yung naming convention, dapat organized po siya para pag check mo yung data or mag-check ka ng data, alam mo kung ano, kung saan mo i-check. Is it, ito bang campaign na to, awareness? Ito bang campaign na to, leads? Ito bang campaign na to, engagement? Or ito bang campaign na to, is sales? Ayan, so depende. So, magkakaroon po tayo ng training about that, kung paano yung tamang pag-set up sa actual setup po natin ng Facebook ads.
Okay, number 7, and this is our last part ng ating training for tonight. Unang 72 hours, tandaan natin to guys. Unang 72 hours, huwag munang magpanik, magbasa ng signal. Kaya sabi ko, napaka-importante na alam natin kung paano basahin po yung data. Ang goal po ay malaman kung delivery, ano ba yung i-adjust natin, kung yung delivery ba, yung creative or yung funnel ang may issue. No? So, kailangan alam po natin yan. Yung spend and delivery, gumagastos ba? Meron bang signal or meron bang data? No? Yung CPM ba mahal? No? Marami bang nare-reach? Magkano yung impression? Ayan, so makikita po natin yan sa actual setup. Okay? Yung CTR po natin, yung click-through rate na tinatawag, no? Effective ba yung creative natin? Yung hook? Marami bang nagkiklik ng video? Marami bang nanonood? Marami bang nagkiklik ng links? Okay? Titignan po natin yan. Cost per result. Ito po, pasok ba sa target KPI mo? Sa key performance indicator mo? Ah, pasok ba yung budget mo sa target mo? No? Yan, so titignan po natin yan. And then yung lead quality. Tama ba ang inquiries or yung mga prospect? Ibig sabihin, yung mga pumapasok ba na inquiries, is yun ba yung gusto mong maging target audience? No? Again, guys, first 72 hours, wag muna tayo magpanic. Magbasa po tayo ng data or ng signal. Data is feedback, not judgment. Wag po nating i-judge yung ating ads. Kailangan alamin natin ano po yung mga dapat nating i-adjust. Yung hook mo ba? Yung creatives mo? Yung target audience mo ba? Yung placement? Depende po. Yan. So, yun po yung dapat nating aralin. Okay? Sa optimization framework naman, kapag hindi okay ang result, ano ang gagalawin? Okay? Optimize based on diagnosis, not emotion. Ibig sabihin, hindi dahil parang yung emotions mo yung susundin mo when it comes to optimization. Hindi po, kailangan natin ng diagnose. Okay? No spend, check natin yung billing, policy, review, budget, audience size, and then yung delivery limits. Okay? So, pag mababa naman yung click-through rate po natin, ibig sabihin, improve natin yung hook, yung first visual, yung headline, dapat mas clarity, and then dapat relevance yung message po natin. Ibig sabihin, kaya mababa po yung click-through rate natin or yung CTR, kailangan nating i-improve yung natin, content. Yung hook, visual, and then yung headline, and then yung message po natin. Right? Meron naman nagkiklik pero walang leads. Ibig sabihin, kailangan mong i-fix yung offer, yung landing page mo or yung website mo, yung chat flow mo, yung friction, yung response piece mo, yung ibig sabihin yung nasasagot mo ba kagad kapag may nag-inquire, kapag may nagtanong, nakakapag-response ka pa kagad. Napa-follow up mo ba yung mga pumasok na data, yung mga nag-message? Nakakagawa ka ba ng follow-up sa kanila? Yan, so yan yung mga kailangan natin i-consider. Good result, protect the winner. Duplicate for testing or increase budget gradually. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng winning ads or nagkaroon ng good result yung ads natin, protect natin yun. No? Duplicate natin for another testing or we can increase budget pero gradually lang. Okay, so ito yung mga advanced setup naman or scale up naman na, no? Pero bigyan ko lang po kayo ng mga idea. Yun, sa optimization role, one major change at a time para alam mo kung ano ang nag-i-improve or yung may improvement. Okay? Alright, so sa scaling po, ito po yung mga basic, no? Mga basic na kailangan nating maintindihan or kailangan nating aralin. Scaling is not lakihan agad ang budget. It is a controlled expansion. Meron tayong tinatawag na vertical scaling. Ibig sabihin, increase budget gradually on winning campaign or ad set. Okay? So watch
cost per result, and lead quality. Ibig sabihin, kapag winning na yung ano mo, pwede kang mag-scale naman. Hindi naman sinabing wag mong taasan yung budget agad. Pwede mong taasan pero gradually lang. Mayroong tayong rule, mayroong rule si Meta na at least 20%, tama, at least 20% ng budget mo, yun yung idadagdag mo. For example, kapag ang ads budget mo is 200 pesos, hindi mo pwedeng gawin, ay winning to. Dagdagan ko ng budget kasi panalo siya. Gawin kong 400. Ano po 'yun? May ano po may violation po kay ano 'yun, kay Meta. Meron po tayong matatamaan na policy or violation. Sabi sa Meta Ads policy, at least 20% po ng ads budget mo, yun po yung idadagdag mo. Kapag sa budget ka mag-a-add or mag-i-scale up. Okay? So magkano? Eh di gawin mong ano ka, gawin mong 220 pesos, 20% ng ano ng 200, di ba? Yeah, so 220 na ngayon yung budget mo. Horizontal scaling naman, ito naman, you can test new creatives, no? Pwede kang mag-test ng another angles or new audiences. Ibig sabihin, another targeting. Babaguhin mo yung interest mo. Okay? Pero hindi mo dapat papatayin yung winning mo. Duplicate mo lang siya and then pwede mong baguhin yung ano. So, horizontal scaling po yung tawag doon. So, ipapakita natin again yan sa mga next or mga upcoming trainings po natin. Retargeting naman, reach warm audience with stronger proof and clear call to action. Ibig sabihin, yung retargeting po, meron kasi tayong tinatawag na custom audience. So, sa ano po yun? Sa setup po yun, sa actual setup. Papakita po natin yun sa mga upcoming trainings po natin. So, doon po, makikita po natin yung kung paano yung pag-setup ng custom audience. Okay. So, action plan. Okay, eto guys, eto po yung parang gusto ko maging assignment po natin, no? Ito yung assignment po natin, action plan, workshop natin or part ng ating workshop. Okay lang ba? Bigyan ko po kayo ng assignment, especially dun sa mga newbie po natin. Sige nga, can you please type letter A kung okay lang po sa inyo? Magbigay po kami ng assignment. Assignment po natin. Para tayong mga estudyante, di ba? Mayroon tayong assignment. Para sa next, ano natin, next training po natin, i-check po natin to kung ready na po ba tayo mag-run ng ads. Okay? Ayan. So, again, ito po yung gusto ko pong i-prepare po natin para magkaroon po tayo ng ah, kumbaga sa actual setup, makasabay po kayo. Okay? Ang action plan po natin, makapag-launch po ng first clean test. Use this after the training as your simplified implementation plan. Okay? So, number 1, finalize one offer, one target audience. Create 3 creative variation. Set up one campaign with one clear objective. Launch with responsible testing budget. Review after 72 hours and improve based on data. Ibig sabihin, ito po yung action plan natin. Gagawin natin to sa pagtetest po or paglo-launch po natin ng first ads nyo. Or kung hindi mo man first ads, okay, pwede pa rin naman tayong sumabay doon sa actual setup. Pero basically, doon po sa mga first launching po nila ng ads, no? Or kung nakapag-launch ka na pero gusto mo pa rin sumabay, ayan. So gawin natin to sa upcoming trainings po or workshop po natin. Ano po yung assignment po natin doon sa wala pa pong mga business portfolio. Gawa po tayo ng business portfolio, ad account, okay, Instagram, pwede nating i-connect sa Instagram po. Pero sa ano muna tayo, muna natin i-connect sa Instagram. Dito muna tayo kay Facebook, no? Number 1, gagawa po tayo ng business portfolio. Then, add account. Tapos, check po natin. Kapag nakagawa na po tayo ng portfolio and add account, check po natin. I-review po natin or i-tour natin yung sarili po natin doon. Check natin yung campaign level, yung
ad set level, yung ad, no? Check po natin, browse po natin para makita nyo po yung mga napag-usapan po natin tonight. And then, Advantage Plus Audience and Custom Audience, yan po yung gagawin po natin sa mga next workshop po natin, sa actual setup po natin. Alright, so yung meta ads policy po natin or yung transparency, pwede po tayong magbasa rin po yan, no, sa meta ads policy, check po natin yan. Ano ba yung mga bawal? Para at least meron po kayong idea, okay? Again guys, no, so ang goal po natin, makapag-launch po tayo ng first clean test ng ano po natin, ng ating ads. Alright, so, and guys, so that's my last part of our workshop tonight, no, sa ating training. Ito guys, pwede niyo pong picturean, balikan po natin tong ano, natin tong, pwede niyo picturean, kung hindi niyo pa po na-picturean, ito po yung kailangan nating i-prepare. Ayan. Ito po, picturean niyo po, screenshot, kung, para mayroon po kayong reference, no? Ayan. So again guys, yun po yung ating training for tonight. So, kung may mga questions po, we allowed po na ano na po tayo ng question. Okay, so far may natutunan po ba tayo for tonight's training? Grabe, walang bumitaw We have, kanina 28 tayo pero may isang nakatulog yata or nalobat, hindi natin alam na wala ng wifi. Pero nabawasan tayo ng isa. Pero okay lang po yun. Ang importante po, yung mga nandito tonight. No? So kung may mga questions po, we can ask question para sa before we end our training. Ayan. So I hope guys, no, marami tayong natutunan, especially dun sa mga newbie, no, or bago pa lang sa Facebook advertising. Yun po talaga yung basic idea or yun po yung mga kailangan po nating i-prepare para po makapag-run po tayo ng ads. Okay, so first question. Sabi ni Ma'am Gina, thank you sir. Yes, thank you rin po, Miss Gina. First question, meron naman po coach, dati po pwede po tayong mag-reply ng testimony. Ngayon, hindi na po pala. Ano po, testimony pwede po sa messenger na. Kapag pumasok na po siya sa messenger. Ibig sabihin, kausap mo na yung client sa page. Ibig sabihin, nag-inquire na siya. Kausap mo na siya sa page. Nabubulol na ako, sorry. Inom mo lang tayong tubig. Ayan. Pwede po mag-send ng testimony through message na. Ibig sabihin, kausap mo na siya sa messenger. Pero yung i-comment mo siya dun sa post mo or sa ads, di na siya ina-allowed. May post mo siya pero magkakaroon ka ng violation. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng violation na not recommended yung page mo. Based on our experience, isa po yun sa, sa na-experience ko. Okay, every ad po ba sir magkakaiba ng bayad? Yung kanina, yung diniscuss po natin sir, no? Bawat campaign po, maganda, every campaign magkakaiba. Magkakaiba. Meaning to say, magkakaiba po ng ads budget po yun. Pero again, hindi po natin goal na marami tayong ma-launch kagad na campaign. Ang importante po, makakuha muna tayo ng data. Malaman muna natin or makapag-run muna tayo ng ads para makuha natin yung data. No? So, again, pero kung kaya naman ng budget po, kung medyo malalim po yung bulsa po natin or mahaba po yung PC po natin, pwede naman tayo mag-run ng iba't ibang campaign. Iba't ibang testing. Ibig sabihin, iba-ibang testing kung kaya po ng budget. No? Ayan. Sir, nakinig lang po muna ako kasi di ko pa alam yung mga bibenta kong products. Opo, especially po kapag bago lang po tayo dito sa community natin, aralin po muna natin yung products. No? Yan po yung first step na kailangan natin gawin bago tayo mag-run. Kasi po, imagine kung nakapag-run na tayo ng ads, tapos may nag-inquire, tapos hindi mo alam kung paano i-explain yung product or hindi mo alam kung paano sagutin yung
kanilang mga tinatanong. So, masasayang lang din po. Very possible na maghahanap po sila ng ibang uh, advertiser or distributor. Okay? Coach, pwede po makikishare recording nito? Ay, sure po. Ano po natin, i-upload, i-upload ko yung ano natin, i-upload ko yung, yung, yung ano natin, recording po natin for tonight's training. Tapos bigyan ko po kayo ng copy. Paalala nyo lang po sa akin na message nyo po ako or sa GC po natin para po ma-remind po ako. Okay? Anong product na recommended nyo po, sir, sa pag-start? Depende po. Sir Joji. Sir Jonji or Joji or Ma'am Joji. Depende po sa inyo. Kaya very important na maka-attend po tayo ng product training. Kasi kahit sabihin ko po sa inyo kung ano yung magandang product, kung hindi naman yun yung heart nyo, I mean, hindi naman yun yung gusto nyong i-market or hindi po yun yung nasa pulso natin na i-market, hindi po tayo magtutugma. Pero lahat po ng product naman natin is very, ano po, magandang i-market lahat. Apo. Ayan. I hope na sagot ko po yung question ni Sir Georgie. Sir, pareho lang ba yung boosting at create ads? Malaki po ang difference nung boosting sa actual ad set or gamit po yung campaign or gamit po yung ad account or gamit po yung business portfolio po natin. No, so malaki po yung difference. Makikita niyo po yan sa actual setup po natin sa next training po natin. Okay, ano po yung mga difference? Ayan, Sir Nolly, Sir, thank you. Yes, welcome po. Thank you rin po, Sir Nolly. Sir, pakisend sa email ko po. Yes po, sabay-sabay po, update ko po kayo. Nasa GC po ba tayong lahat? Sa GC po ng community po natin, si Chantal? Ayan, I hope nasa GC po tayong lahat, no? Para isang send na lang po tayo. Late po kasi ako nakapasok dahil sa work. Okay lang po yun. Sir Jeremy, thank you po sa puso. Yes, Sir Joji. Ayan. Kailangan po nasa puso po natin. Kasi kung hindi po yun yung nasa puso mo, mahirapan ka rin i-market na. Kaya aralin po natin yung product. Sir, bakit po madalas pong makita sa FBC of Cumin? Si Cutin bihira na. Bihira. Meaning to say po, marami pong nagraran ng ads ng Opcumin. Tapos, konti lang yung nagraran ng Q10. Kaya, mas madalas yung makita sa Facebook si Opcumin. Ganun lang po yun. Ibig sabihin, konti po yung nagraran ng Q10. Or, kaya mas madalas mong makita yung Opcumin kasi nag-interact ka dun sa ads or sa isa sa content ng Opcumin. Kasi, ito guys ito yung mindset natin. Diba pag nanonood ka ng video, for example, nanonood ka ng video about sa watch. Tandaan niyo to guys, after 5 minutes, kapag tinapos mo or pinanood mo yung buong video ng content ng watch after 5 minutes, pag nag-scroll ka, puro about sa watch na yung natin, yung makikita po natin. So, ibig sabihin, nag-interact ka sa isa sa mga ads ng Opcumin, kaya madalas mo siyang makita. Ibig sabihin na ano ka ni Facebook, tawag dito. Kumbaga, pumasok ka sa data ni Facebook na ikaw ay interested doon sa content na yan about Opcumin. Ayan. Malaki po difference po kasi naranasan ko po yan. Yes, si Ma'am Jane, based on experience po yan. Nag-post po siya and yung mga pumapasok sa kanya is hindi quality na audience. Compare po dun sa ad setup talaga. Sir, pahingi po ng recording now. Beginner po ako. Sure po, Ma'am Nancy, no? Send po natin to sa GC po natin. Or message niyo po ako. You can add me on Facebook po. Send ko po sa GC po natin yung Facebook account ko. Sir, pareho lang po ba yung boosting and creatives?
Ayan, so nasagot na natin yan. Malaki po yung difference. Asan po yung GC ng Chantal? Sir, sino po yung ano nyo po? Sino po yung um, sponsor nyo po sa community po natin? Sir Chester. Okay. So, message niyo po Sir Chester, sir, para may pasok po kayo sa ano natin, sa GC po natin. Or alam ko, baka puno na po yung GC. Kaya gumagawa po tayo ng Telegram para po makapasok po lahat. Kasi puno na po yata yung community po natin, yung GC po natin. Maraming salamat din po, Sir Asa. Ayan, again, guys, so I hope na marami po tayong natutunan for tonight. And hopefully, ma-apply po natin ano man yung natutunan natin. And before we end, okay lang po ba mag-request? Mag-turn on naman tayo ng camera para po makapagpa-picture po ako sa inyo. Yun na po yung parang pinaka ano nyo po sa akin. Parang pinakabayad nyo po sa akin sa training natin for tonight. Ayan. Thank you so much, Sir Noli, Ma'am Nancy, Miss Carney, si Ma'am Ayesha, Ma'am Darrell, Ma'am Gina, puro kababaihan pala, no? Si Ma'am Mary Jane, Sir Joji, ayan, si Ma'am Jane, Hain, ayan, Sir Asa, Ma'am Maris, okay? Ayan, so sino po yung hahabol pa para makapag-take picture naman po tayo? Ayan, so in 3, 2, 1 guys wala na po bang hahabol? Sir Dan, maraming salamat for attending our training. Si Ma'am Arlene, si Ma'am Sally from Albay, si Ma'am Leia, si Sir Andre, and si Sir Jeremy. Ayan, so take picture po tayo guys In 3, 2, 1 po and hold lang po natin in 3 seconds po yung ano natin para ano. Right, so in 3, 2, 1, smile. Ayan. So wala namang nakapikit, no? Teka lang save ko lang. Ay, Po, sir. nawala po, nawala. Ulit po, ulit. May nakapikit, sorry. Ulitin natin guys Ayan, in 3, 2, 1, smile. Hold nyo lang po in 3, 2, 1. Ayan. So again guys, maraming salamat sa ating umattend ng mga training. Salamat po, sir. Thank Salamat. you po, sir. Ayan. Maraming salamat God din po sa lahat bless po po. na umattend ngayong gabi sa ating workshop, no, sa ating training. Teka lang, guys, sorry. One last na kasi may mga nakapikit po. Sorry guys. Open lang po natin ulit yung camera po natin. Sorry na, please. Ayan, so isa lang po, isang mabilis lang po. Kasi may nakapikit po, sorry. Ayoko naman na baka sabihin niya, pag in-upload ko to, sabihin niya, Sir, bakit nakapikit ako, di ba? Ayan, so again guys, 3, 2, 1, smile. Ayan, so again, maraming salamat po sa lahat ng umattend ng ating training for tonight. And sa mga naka-attend, um, bigyan po natin sila ng copy. Gusto niyo ba yun? Siyempre, no? Save natin to para save natin. Tapos send ko muna sa ano po natin, GC para at least may copy po. Nasend ko na po. So ibig sabihin, mayroon na po tayong copy. And again, maraming salamat guys for attending sa lang tong recording natin. Again guys, maraming salamat for attending our training or workshop tonight and sana po makasama ko po ulit kayo sa mga upcoming trainings po natin, especially dun sa pag-setup po, actual setup para at least ano man yung natutunan natin tonight is ma-apply po natin dun sa ating actual setup. So again guys, maraming salamat and have a good night everyone. See you sa mga upcoming training natin. And once again, this is your Coach Marbs, makakasama nyo sa ating community. Bye-bye!